Hola, amigos, amigas. Just passed the Philippine Nursing Licensure exam and promised God to share my knowledge once I pass the board exam. I will make this simple and understandable. I hope you'll learn from this video. Good luck, future RNs! So today, we will talk about the normal breath sounds versus yung abnormal breath sounds. But first, let's talk about muna yung composition of upper air respi and yung ating lower respi bago tayo pumunta dun sa ating normal and abnormal breath sounds. So, okay. Sino-sino ba sa upper respiratory tract? Sino-sino ang meron sa kanya? So, ang meron sa kanya is tatlo. Ano yung una? Yung una is yung ating nose. Yung pangalawa is yung ating pharynx. Yung pangatlo is yung ating larynx. So, question, ano ba ang gamit ng nose natin? Ang gamit ng nose natin is humidifies the air. So, ano meaning ng humidifies the air? Kasi, ang air na nalalanghap natin is dry, di ba? So, kung dry ang nilalanghap natin, magda-dry din yung loob natin. Parang yung pag naninigarilyo. Di ba, pag naninigarilyo ka, pagka-puff mo or pagka-inhale mo nung sa sigarilyo, nagkakaroon ka ng dry mouth. Kasi nga, dry ang air. So, dito sa nose, merong ano ang nagpapahumidify ng air? Yung ating mga buhok. 'Di ba meron tayong mga buhok sa ilong? So, yung gamit ng mga buhok na yan is nag-humidify sa air para hindi mag-dry yung ilong natin. Okay? So, anong isang ano pa ang isa na meron kay nose? So, meron din siyang cilia. So, ito na yung mga hair na yan para to filter yung air. Ayan. So, dito na tayo kay pharynx. Ano ang gamit naman ni pharynx? Simple lang si pharynx. Yun ay connection lang siya. Connection between the nose and yung larynx. Kasi, yung nose and then larynx, pharynx and then yung larynx na. Okay. So, another question. Si larynx, ano ang gamit ni larynx? Si larynx is yung paano tayo nagsasalita? O, diba? So, si larynx is yung ating voice box. So, paano nga naman tayo nakakapagsalita? Paano tayo nakakapagsalita? Paano tayo produce ng sound? So, etong si larynx is nag-vibrate. Pagka-vibrate niya, nakaka-produce siya ng sound. Kaya, merong mga lumalabas sa pag nagsasalita tayo. Ayan. Okay, so dito naman tayo kay lower respiratory tract. So, sino-sino ang meron kay lower respiratory tract? Ano yon? So, meron din tayong tatlo. So, ano yon? Yung isa, yung number 1 is yung ating trachea. Ayusin ko lang. Trachea. Yung sunod is yung ating bronchus. Yung last is yung ating lungs. Ayan. So, ang ating lungs is lower respiratory tract yan. Okay, ang tanong, ano ang gamit ni trachea and ni bronchus? Anong gamit niya? So, ang gamit niya is passageway. Passageway siya ng air. Yan. Si lungs, ano ang nangyayari dun kay lungs? Ang nangyayari dun kay lungs is nagkakaroon doon ng gas exchange. Through saan? Saan? Doon sa alveoli. Alveoli. Ayan. Okay. Meron akong question regarding dito sa gas exchange sa may alveoli. So, sino ang nakakapag-inhale and exhale ng lungs? Sino? So, the answer is, sino? Si surfactant. Yan, surfactant. Si surfactant yung causes inhalation and exhalation of lungs. Yan. Kaya,
sa mga premature babies, yan yung premature babies. Alam niyo guys, yung premature babies is yung less than 28 weeks. 37 weeks rather, ano ba yan? Bakit 28 weeks? Kasi naman, may sinasabi yung kapatid ko, sabi 28. So, kaya 28 na sabi ko. So, anyway, ang premature babies is yung less than 37 weeks. Ayan. So, yung mga premature babies, kasi hindi pa nga mature yung kanilang lungs. So, kulang sila ng, ano ang kulang sa kanila? Kulang sila ng surfactant. So, anong binibigay sa mga premature babies? Dahil kulang sila ng surfactant. Guys, pinasok ko na to ha para at least, ayan. Okay, so ano ang bibigay natin if kulang siya ng surfactant? Ang bibigay natin kay premature babies is, dito tayo. Yan, betamethasone. Yan. Okay? Yan. Okay. So, anong sakit pa? Yung walang surfactant. Yung ano? Kasi nasira na yung kanyang alveoli. Ayan. So, ano? Yung, ayusin ko lang. Yung emphysema. Ayan. Okay. So, itong dalawang to, yung premature babies and yung ating emphysema, i-discuss natin sa ibang video. Ngayon kasi ang ifo-focus natin is yung ating normal breath sounds and also yung ating abnormal breath sounds. Okay, sige. So, yan yung ating composition ng upper and lower respiratory tract. So, si upper respiratory tract may tatlo. Tandaan nyo yung NPL. So, nose, pharynx, and larynx. Anong gamit ni nose? Nag-humidify ng air. Kasi ang air is dry. Para hindi mag-dry yung ating ilong, so, meron tayong hair or yung cilia para i-filter yung air. Okay? So, next is si pharynx. Anong gamit ni pharynx? Siya is yung connection ni nose and ni larynx. Si larynx naman, ano si larynx? Siya is yung ating voice box. Kasi, siya nagva-vibrate siya para makaproduce ng sound. Okay? So, yun lang yung ating upper respiratory tract. Yung ating lower respiratory tract, meron din tayong tatlo. Meron tayo si trachea. Ayan, si trachea, si bronchus, and si lungs. Anong gamit ni trachea and bronchus? Teka lang, magdi-DND lang ako saglit. Okay, balik tayo. Tapos na ako mag-DND. So, gamit ni trachea and bronchus is passageway. Diba? So, si lungs, as isa pa sa lower respiratory tract is meron tayong lungs. Anong nangyayari kay lungs? Doon tayo nagkakaroon ng gas exchange, yung ating oxygenated and unoxygenated na blood, di ba? So, saan nangyayari yung gas exchange? Sa alveoli. Alam niyo yung alveoli, di ba yung parang grapes, yung ganun-ganon? Yun. Yan. Yan yung ating alveoli. So, anong meron? Ang question is, paano nag-i-inhale and exhale ang lungs? Dahil kay surfactant. Ayan, dahil kay surfactant. Sino-sino yung kulang ng surfactant? Si premature babies, yung mga less than 37 weeks. So, anong ibibigay sa kanya since kulang ang surfactant niya? Ang answer is yung ating betamethasone. Okay, so ano pa isang sakit na wala or kulang ng surfactant? Yung ating emphysema. Yung dalawang yan, i-discuss natin sa next na mga videos natin. Okay, so tapos na tayo kung ano-ano ang meron or ano ang composition ni upper respiratory and lower respiratory tract. Dito na tayo sa ating main topic, which is yung ating normal and abnormal breath sounds. Okay, so dito muna tayo sa ating normal breath sounds. So, meron tayong tatlong normal breath sounds. Yun is yung ating bronchial. Meron tayong broncho-vesicular. And meron din tayong vesicular. Okay? So, yan yung ating tatlong normal breath sounds. Okay, ang tanong, saan mo maririnig si bronchial? Saan mo maririnig si bronchial? Maririnig mo siya saan? Sa trachea. Teka, ayusin natin para mas maintindihan nyo. Okay, so
ito si bronchial, saan siya naririnig? Tsaka wait lang. Dito na lang tayo sa baba. Or gusto nyo dito? Sige, dito na lang. Sige. Dito, saan nyo na maririnig si bronchial? Saan? Heard? Saan? Sa trachea. Okay? So, ano ang sound niya? Ano ang sound niya? Ano ang maririnig mo sa kanya? Siya is high pitch. Or loud. Yan. Yan yung ating bronchial. Okay. Si bronchovesicular naman, saan nyo siya maririnig? Diba si doctor, sabi inhale, diba pag mag-auscultate na siya ng ating lungs, inhale, exhale dito sa my front. And then, pupunta siya dito sa likod. Bakit? Saan ba siya? Si bronchovesicular. Bakit siya nagpapa-inhale, exhale, or nag-auscultate sa likod natin? Kasi si bronchovesicular is naririnig or heard at the scapula. Ayan. Ano pa ang meron doon sa likod? Yes, sa likod. Bakit pa? Diba meron siya sa taas and meron din sa baba? Kasi sa taas yung sa scapula na yon. Sa baba, kasi doon mo maririnig yung vesicular. Saan doon mismo? Sa base of the lungs. Okay? Gets niyo ba? So, eto, ulit tayo. Si normal breath sound, si bronchial, saan naririnig? Sa trachea. Okay? Si bronchovesicular, saan naririnig? Sa scapula. Ayan. Wait lang. Sa scapula. Si vesicular, saan naririnig? Sa base ng ating lungs. So, ang question, okay, si bronchial, ano ang sound niya? Siya is high pitch or loud. Ngayon, si bronchovesicular naman, ano naman ang kanyang sound? Siya is yung may moderate pitch. Moderate pitch. Ayan. Okay? Si vesicular naman, ano ang meron sa kanya? Ano ang maririnig mo sa kanya? Soft or low pitch. Ayan. Okay? So, di ba? Easy lang. So, tatandaan nyo lang, high, moderate, and low. O, di ba? So, bronchial, high, bronchovesicular, moderate, vesicular is low pitch sound. So, si bronchial, saan maririnig? Sa trachea. Si bronchovesicular, saan maririnig? Sa scapula. Si vesicular, saan maririnig? Sa base ng ating lungs. Okay? Sige. Dito na tayo kay abnormal breath sounds. Yan. So, dito kay abnormal breath sounds, meron tayong 5 abnormal breath sounds. So, una natin pag-usapan muna natin yung ating wheezing. Okay? Wheezing. Sige. So, sa abnormal breath sounds, meron tayong wheezing, stridor, ronchi, crackles, and yung ating pinakamamahal na, pinakamamahal tala, friction, rub. Ayan. So, pag-usapan muna natin kung ano ang wheezing. So, ano ang sound ni wheezing pag nag-auscultate ka? Ano ang maririnig mo? So, ang maririnig mo is is loud or high pitch or musical sound heard saan? Heard saan? Heard during kailan? Heard during kailan? During exhalation. Ayan. So, maririnig mo ang wheezing during exhalation. Ano ang maririnig mo sa kanya? Ano ang sound niya? Mataas, loud siya. And high pitch. And also, pwede rin sabihin doon sa ating exam is musical sound. So, ayan ang ating wheezing. So, ang tanong, bakit nagkakaroon ng wheezing? Due to Due to bronchoconstriction. So, anong sakit ba ang merong bronchoconstriction? Usual. Sige nga. Ito yung lagi madami talagang meron nito yung ating asthma. 'Di ba? Yung may mga asthma kasi pwede magkaroon ng bronchoconstriction. Ayan. So, ano ang kanilang breath sounds? So, meron silang
wheezing. So, ito, merong isang tanong sa board exam. So, ang tanong, yung patient daw merong asthma. Binigyan daw siya ng oxygen as ordered. Okay, guys, pala ha, ang oxygen ha, hindi yan independent nursing action. Kasi kailangan yan ng doctor's order. Okay, so kailangan yan ng doctor's order. Tatandaan ninyo, ang oxygen, hindi kayo pwedeng basta-basta magbigay. Dapat meron yan doctor's order. Okay, so balik tayo. Sa ER daw, yung patient may asthma. Binigyan daw ng oxygen as ordered. Tapos, biglaan daw, suddenly, nawala daw yung breath sounds. So, ano ang meaning nun? Ang meaning nun is, nag-obstruct na talaga siya. So, nag-close na siya, meron na siyang obstruction. So, anong gagawin mo? Magpe-prepare ka for, intubation. Okay? Hindi ibig sabihin na nawala na yung breath sounds, okay na yun. Siyempre, walang breath sounds. Ibig sabihin, wala. O, parang hindi siya humihinga, diba? So, meron siyang obstruction. Okay? Sige, susulat ko lang. Wait lang, ha? Ayan. So, si patient daw is dumating sa ER. Merong asthma. Binigyan ng oxygen as ordered. Then, suddenly, there is no breath sounds upon auscultation. So, anong meron sa kanya? Merong obstruction. Anong gagawin mo? Mag-prepare ka na for intubation. Okay? So, yan ang answer. Tinanong na rin to sa ibang board exam before. So, ayan, tatandaan nyo lang yan. Okay, so dito na tayo sa ating next na abnormal breath sounds. Yung ating stridor. Ayan. So, sa stridor naman, ano naman ang sound niya pagka-auscultate mo? So, ang sound niya is loud. High pitch din siya. So, pareho sila ni wheezing, di ba? So, magtataka ka, shit, pareho sila ng sound. So, anong pagkakaiba nila? So, ito naman si stridor. Ang pagkakaiba nila ni wheezing and ni stridor. Si stridor is heard during Heard during inhalation. Ayan. So, kung si wheezing is exhalation, si stridor is inhalation. Okay, so ito ang technique para hindi kayo malito. Okay, dito tayo kay wheezing. Ayan, no? Si wheezing maraming E. So, E, exhalation. Ayan. O, diba? Easy. Tapos, dito naman kay stridor is meron siyang I. O, anong I? Inhalation. O, diba? So, easy. Easy ulit, diba? Okay, so, question. Si stridor is, anong sakit? Or anong nangyari? Bakit siya nagkaroon ng stridor? Due to bronchospasm. Okay? Due to bronchospasm. Kung si wheezing is due to bronchoconstriction, si stridor naman is due to bronchospasm na maga. Si stridor na maga yung bronchos. Yung wheezing is nag-close, parang nag-obstruct na, constrict na siya. Okay? Another question. Kanino nyo usually maririnig or sinong patient nyo usually maririnig si stridor? Usually kanino? Usually kay yung may mga sakit na croup. Yung sa pedia, 'di ba, may croup, or also known as tracheobronchitis. Okay? So, si laryngotracheobronchitis or croup, ayan laryngo. Laryngo is yung larynx. 'Di ba? Laryngo-larynx. So, si tracheo is yung trachea. Bronchitis. So, ibig sabihin yung natamaan dyan is yung larynx, yung trachea, and yung bronchus. Ayan. So, sa mga pedia to guys, ha? Pedia. Sige. So, singitan natin kung ano ba tong laryngotracheobronchitis. Sige. Ano ang cause ng croup or laryngotracheobronchitis? Ano ang cause niya? Caused siya by ano to, bacteria or virus? Caused by virus siya. Anong virus? Para influenza virus. Yan. So, tandaan nyo to guys, ha? Yan. Para influenza virus. Ano ang characteristics ni croup? Anong ubo to? Parang
Ruff, 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 ruff. Parang aso, di ba? So, ano to? Pag lumabas sa option ang barking cough, yan na ang answer ng ating group. Okay? Barking cough. Okay? Sige. So, yung may mga group, anong usual na position nila para at least at ease sila maging maayos ang paghinga nila? Ano? Sila ang makikita mo naka-tripod position. Yung tripod position, parang di ba yung nakaupo ka, tas naka-widespread yung legs mo, and then parang lean ka forward. Ayan, leaning forward. Yan yung ating tripod position. Okay, so yan yung ating stridor. Sige, so dito tayo naman kay yung third na abnormal breath sounds, yung ating rongkai. Dito na tayo kay rongkai, okay? So, si rongkai naman, ano ang sound niya? So, ano ang sound niya? Ang sound niya is mababa lang. So, low pitch lang ito. Low pitch si rongkai. Usually, kanino nyo ba siya maririnig? Usually kay, osa. Ano ang osa? Obstructive sleep apnea. Sleep apnea. Ayan. So, ano to? Ano ang maririnig mo din sa kanya, di ba? Sa may mga OSA or obstructive sleep apnea, snoring siya during During expiration. So, snoring, yeah, during expiration or exhalation. Actually, yung inhale wala. Parang inano ko lang kasi naka-voice lang tayo, 'di ba? Para at least ma-imagine ninyo. Parang ganito 'yan. 'Di ba? Nagsisnore during expiration or pag nag-i-inhale, nag-i-exhale. Okay? So, ano ang cause ni rongkai? So, ang cause ni rongkai is airway obstruction. Ayan. Okay? So, yan lang yung ating rongkai. Very easy lang. So, tandaan nyo lang si rongkai, yung mga humihilik pag natutulog, tapos maririnig mo during expiration or exhalation. Bakit? Due to ano ang cause ni rongkai naman? Airway obstruction. Okay? So, dito na tayo kay crackles na. So, si crackles, ano ang sound niya? Ang sound niya is, siya naman is, soft lang siya. Soft, pero crackling sound. Crackling sound. Due to ano to? Bakit siya nagkaroon ng crackles? Due to fluid. Ayan, so merong tubig or merong dugo, ayan, fluid. So crackles 'yon. So saan mo siya, anong patient mo siya makikita usually or maririnig pala, sorry. So ito is common sa may mga pneumonia. And also sa mga may pulmonary edema. Yan. So, maririnig mo yung crackles sa kanila kay pneumonia and pulmonary edema. Pero, si crackles, meron siyang 2 types. May mga types to. Sino yon? Si coarse crackle, and si fine crackle. Ano ang pagkakaiba ni coarse and ni fine crackle? Si coarse crackle is, heard mo siya upon early exhalation. Heard mo siya upon early exhalation. Si fine crackles naman, kailan mo siya maririnig? Upon late naman na exhalation. Yan, upon late exhalation siya. Okay, so balik tayo. Si crackles, anong sound niya? Soft crackling sound. Bakit? Due to Due to fluid. So, may tubig. Kanino siya common naririnig? Kay pneumonia and pulmonary edema. Pero, meron tayong 2 types ng ating crackles. Meron tayong coarse crackles and fine crackles. Si coarse crackles, kailan mo siya maririnig? Upon early exhalation. Si fine crackles naman is maririnig mo siya upon late exhalation. Okay? So, easy lang yan. So, yan lang yung ating crackles. So, dito na tayo sa ating last abnormal breath sounds. Yung ating last abnormal breath sounds is yung ating friction rub. Ayan, yung ating friction rub. So, ano ang sound ni friction rub?
See, ang sound ng friction rub is yung harsh, grating sound. Ayan. Yung parang sa buhok. Yung ganon. Ewan kung maririnig nyo. Yan yung ating friction rub. Sana narinig nyo yon kasi inano ko yung buhok. Basta, i-ano nyo yung buhok nyo, yan yung ating grating sound. Okay. So, due to ano to, bakit siya nagkaroon ng friction rub? Due to, meron siyang inflammation. Ayan, yung ating friction rub. Kanino siya usually common, kanino siya common naririnig? Anong sakit? Commonly heard kanino? Kay yung mga may pericarditis. Ayan. Okay. So, yan lang yung ating actually abnormal sounds. Okay? So, very easy lang, 'di ba? Sige, balikan ba natin? So, yung ating normal breath sounds, meron tayong tatlo, bronchial, bronchovesicular, and vesicular. Kanino mo maririnig yung maririnig sa trachea? Si bronchial. Kay scapula, si bronchovesicular. Sa base ng lungs, si vesicular. Okay? So, si abnormal breath sounds naman, sa abnormal breath sounds, meron tayong 5. Meron tayong wheezing, stridor, rhonchi, crackles, and friction rub. Okay, so very easy. So, si wheezing is loud, high-pitched, musical sound tuwing kailan maririnig? During exhalation. Okay, meron siyang dalawang E. So, exhalation. Due to kanino? Due to ano? Bronchoconstriction. So, kumipot. Kanino mo siya usually maririnig? Kay asthma. Okay? So, dito naman kay stridor. Si stridor, ano ang sound niya? Loud, high pitch. So, during kailan mo siya maririnig? Inhalation. So, si stridor, merong letter I. So, inhalation or inhalation. Okay? So, pinilit ko lang yung inhalation, di ba? Ayan. So, inhalation. Okay? Due to kanino? Due to ano? Si stridor, bronchospasm. So, namaga siya. So, kung si wheezing is kumipot, si stridor is namaga. So, syempre, kikipot din yon. Pero, mas tandaan nyo yung spasm, namaga. Okay? Kanino siya common naririnig? Sa may mga sakit na croup, or also known as laryngotracheobronchitis. Si laryngotracheobronchitis, ano-ano yung affected sa kanya? Yung larynx, kasi laryngo, tracheo, yung trachea, yung bronchitis is, guys, ang itis is inflammation yan, ha? Inflammation or pamamaga. Ayan, so, bronchus. Ayan, so, kanino siya usually na itong croup and laryngotracheobronchitis? Kay pedia. So, ano ang cause ni croup? Due to, ano siya, bacteria ba siya or virus? Due to, para influenza virus. Guys, pala, meron pa. Ang virus, guys, wala yang antibiotic. Ang binibigyan lang ng antibiotic yung mga bacteria, guys. Ang virus is ano lang yan. Tawag nito, yung pag meron kang sipon, yan, mga virus kasi yan. So, ano bang ginagawa mo lang? Self-limiting ang virus. Ayan. So, ang virus is self-limiting. Pero pag bacteria, yun na ang binibigyan mo ng antibiotic. Okay. So, ano ang karakteristik ng croup or laryngotracheobronchitis? Pag tinanong sa inyo, ang sagot is barking cough. Okay. So, anong position ng mga bata na yan? Kasi nahihirapan nga huminga. Ang position niya is tripod position. Ano ang tripod position? Yung naka-widespread yung leg, tapos naka-lean siya forward. Yan yung ating tripod position. Okay? So, yung next natin na abnormal breath sound is yung ating rhonchi. Ano ang kanyang sound? Low pitch. Guys, binibilisan ko na to kasi nagre-review na tayo. Kanina yung medyo mabagal. Okay? So, si rhonchi, kanino siya usually naririnig? Yung may mga OSA. Ano ang OSA? Obstructive sleep apnea. So, ano to? Snoring during kailan? Expiration or exhalation. Okay? Ano ang cause ni rhonchi? Ang cause niya is airway obstruction. Ayan. So, si crackles naman. Si crackles is soft crackling sound. Diba? Bakit? Ano ang meron sa kanya at ba't nagkaroon siya ng crackles? Kasi meron siyang fluid sa lungs. Okay? Kaninong sakit?
commonly naririnig ang crackles sa may pneumonia. Aray, ano ba yun? Pneumonia and pulmonary edema. So, meron tayong 2 types ng crackles. Ang 2 types ng crackles natin is coarse crackles and fine crackles. Ano naman ang pagkakaiba ni coarse and ni fine? Si coarse crackles is heard upon early exhalation. So, sa early siya. Okay? Si fine crackles naman is late. Heard upon late exhalation. So, yung last natin na abnormal breath sound is yung ating friction rub. So, ano ang maririnig mo sa friction rub is harsh, grating sound. Parang buhok, ganito. Yan, sana narinig nyo, di ba? So, due to, inflammation. Common yung friction rub kanino? Kay pericarditis. Okay? So, bibigay ako ng sample question and answer. Syempre, ira-rationalize din natin. Okay? So, eto. So, number 1 question. Sagutan natin. Okay. So, ang tanong, the nurse is performing a respiratory assessment on a client being treated for an asthma attack. The nurse determines that the client's respiratory status is worsening based on which finding. Okay. A, loud wheezing. B, wheezing on expiration. C, noticeably diminished breath sound. D is increased displays of emotional apprehension. Okay, sige. Answeran niyo muna. Bigyan ko kayo ng 10 seconds. Okay, sige. Basahin muna natin ulit ang question. So, the nurse daw is performing a respiratory assessment on a client being treated for an asthma attack. So, ano ang meron sa kanya? So, meron siyang asthma. So, ayan, meron siyang asthma. Okay? So, paano mo daw, para ma-determine mo daw na yung status niya is worsening based upon which finding? Anong finding daw? Okay. A, loud wheezing ba? B, wheezing on expiration. C, noticeably diminished breath sound. Or D, increased displays of emotional apprehension. So, A, loud wheezing ba? So, ang tanong, worsening guys. How worsening? So, tinatanong ka, worsening. So, ang wheezing, diba, sa mga asthma, expected mo ang wheezing. Tama? Expected siya, diba? So, wrong na ito, ang wheezing na to. Sa letter B naman, wheezing on expiration. So, expected mo din yan, diba? During expiration talaga si wheezing. So, wrong din to. Okay. Baka nalito kayo. Si stridor ha, guys. Si stridor is during inhalation. Ayan, during inhalation ha. Si wheezing is during expiration. 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 Ayan. So, letter C, noticeably diminished breath sound. So, worsening ba na diminish yung kanyang breath sound? Yes, ito ang ating answer. Kasi si diminished breath sound is or are an indication of severe obstruction and impending respiratory failure. Okay, so si letter D, bakit mali naman siya? Increased displays of emotional apprehension. Mali siya kasi kahit ano naman 'di ba ang mangyari sa iyo, parang yung emotion mo, parang kakabahan ka, ganyan. So hindi siya, mali na siya. Okay, so ano ba ang technique dito? Kung hindi nyo alam yung sagot. So ang technique dito is tatandaan nyo yung ating Maslow's hierarchy of needs, 'di ba? Yung kanyang theory. Ano ba 'yon? Ayan, 'di ba yung ating theory, Maslow's hierarchy of needs is ito. 'Di ba? Meron tayong physiologic, yung pinakauna natin, safety and security, love and belongingness, self-esteem, and self-actualization. Si physiologic needs, ano ba 'yon? Anong meron sa kanya? Meron siyang oxygen, water, food, shelter, sleep, pain, and sex. Okay? So, doon sa question natin, nasa may physiologic siya. Tama? Kasi, paghinga yung paghinga. So, yung letter D, kung emotional, nasa may, saan siya? Dito siya sa may
safety and security. So, pangalawa siya. So, ano ba ang una mo sa Maslow's hierarchy of needs? So, di ba physiologic yung ating oxygen. Kaya, yung answer natin doon is yung letter C. And also, guys, tatandaan ninyo, kapag ang tanong is worsening, di ba naalala nyo doon sa isang video natin, sabi ko, ano ba ang pagkakaiba ni side effect and adverse effect? Kailan ka mag-notify ng physician yung ating adverse effect, di ba? So, ang side effect is expected mo to. Ang adverse effect kasi is not expected na mangyayari. Okay? Tatandaan nyo yan, side effect and adverse effect. Okay? So, next question na tayo. Okay, so another question tayo. Ang question is, a client with a diagnosis of asthma is admitted to the hospital with respiratory distress. Which type of adventitious lung sounds should the nurse expect to hear upon auscultation? A. Stridor. B. Crackles. C. Wheezes. D. Diminished. So, ano ang answer ninyo? 10 seconds. Okay, so sagutan natin ha. Ano ang meron sa kanya? Meron siyang asthma. Diagnosed daw siya ng asthma. So, which type of adventitious lung sound? Guys, ano ang adventitious? Ang adventitious niyan is other term for ano, also known as abnormal breath sounds. Yan ang adventitious ha. Adventitious lung sounds. So, ano daw ang which type of adventitious lung sound should the nurse expect, guys ha? Expect to hear. Expect to hear upon auscultation. Yung ine-expect mo daw sa asthma. So, ano ang sagot mo dyan? Ang sagot mo dyan is wheezes, diba? Kasi si wheezes is, ano siya? Broncho due to bronchoconstriction. Heard upon exhalation. Diba? Okay. Si stridor. Ano to si stridor? Anong meron sa kanya? Letter I. So, heard siya upon inhalation. Due to, kanino? Due to ano pala? Bronchospasm. Diba? Okay? So, si crackles naman is due to ano? Due to yung merong mga retained fluids. Diba? And by the way, si stridor is ano siya? High pitch. High pitch siya. High pitch. Si wheezes is high pitch din. Diba? So, ang pagkakaiba ni wheezes and ni stridor is during ano, si wheezes is during exhalation, si stridor is during inhalation. So, high pitch during exhalation, high pitch during inhalation. Okay, si crackles is due to ano, retained fluids. Tama? Ano ang sound ni crackles? Soft. Diba? Crackling sound. Ayan. So, si diminished, hindi pwede ikaw kay diminished. Wrong na tong diminished, ha? Kasi si diminished, kapag yung asthma mag-diminish ang breath sounds, ano ang meaning niyan? Is grabe na. So, mas grabe na daw, di ba? So, meaning, grabe na yung kanyang, tawag na ito, yung pagka-constrict ng kanyang bronchus. So, wala na. Ito yon yung answer natin sa first question. Ayan, worsening based upon which finding. Meron din daw siyang asthma. Tama. Indication ng severe obstruction and impending respiratory failure. Kaya, hindi pwede si asthma. Wrong na yan. Okay? Okay, so dito natin i-end yung ating video. So, anyway, I hope na natuto kayo. So, ito pa yung other topics na na-discuss natin na sa ating YouTube channel. So, meron tayo doon folder na nakalagay is nursing education. Ayan, nursing education. Check nyo na lang dyan or i-click nyo lang yung link sa description box. Ayan. So, meron tayo doon yung ating normal cell cycle phase, yung burns, yung stages ng burns, yung first, second, third, and fourth degree ng burns, yung classifications natin. Meron din tayong Parkland formula. Ano ba tong Parkland formula?
kung gaano ba kadami ang fluid na ibibigay natin sa ating patient, sa burned patients natin. So, kailangan yan. Kasi, di ba, pwede silang magkaroon ng dehydration. So, kailangan natin yan, yung Parkland formula. Okay? Meron din tayong types of isolation. Meron din tayong shock, yung ating septic shock, anaphylactic shock, cardiogenic shock, neurogenic shock, and hypovolemic shock. Ayan, meron tayong mga videos niyan. Meron din tayo yung cancer treatments natin. Yung chemotherapy and chemotherapy drugs. Ayan. And also yung ating radiation and syempre yung ngayon natin, yung normal versus abnormal breath sounds. Okay? So, i-click nyo lang yung link sa description box. And syempre, meron din tayo doon, yung sa burns, meron tayo rule of 9s. Ayan. Okay? So, anyway, thank you so much for watching and I hope natuto kayo, guys, ha? Sorry, kasi nagfa-freestyle lang tayo. And, good luck, future RNs. Focus, understand, not just memorize. And, syempre, pray. Do your best and God will do the rest. Thank you so much, guys. Bye!